this is the Poco M8 5G. Surprise na surprise talaga ako dito. Nabili ko lang to ng around 8,900 dahil nga nag-sale siya. And for that price, meron ka ng AMOLED display with 120Hz refresh rate, Snapdragon 6 Gen 3 which is an amazing processor for its price. Hindi ka pa kukulangan pagdating sa storage and RAM dahil nga 8256GB na rin to. Especially this year na projected na tumaas talaga yung mga presyo ng ating mga technologies like cellphones, laptop dahil nga sa scarcity. So meron ng pagkukulang pagdating sa RAM and storage which is as of now, I think hindi pa affected etong phone na to dahil nga mura pa rin siya. Kaya naman in this video ay ipapakita ko sa inyo lahat ng mga pwede nyong gawin with this phone and kung okay nga ba talaga siya overall like pagdating sa gaming, camera, and things like that. Also, kung merong problema, syempre sasabihin din natin yan. Kaya naman simulan natin to in 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Now, before we proceed, I just want you to know kung ano yung malaman ng box nitong Poco M8 5G. And also, kung gusto nyo naman ng giveaway, just comment down below. Baka ipag-giveaway natin to. Unang-una, andito guys sa kanyang mini box. Nakalagay yung kanyang jelly case which is black. Mga paperworks. And syempre, yung kanyang SIM ejector pin. After that, eto na, yung phone na mismo. And sa may pinakaibaba naman, makikita natin yung kanyang USB-A to Type-C na cable. And lastly, yung kanyang 45 watts charging brick. Now, just look at that. Kung makikita nyo, etong color na nasa atin ngayon is yung silver na variant. Meron ka pa iba't ibang variant like black, green, and eto nga, yung silver. Pero para sa akin guys, this might be the best color available. Dahil nga hindi siya purely silver, meron siyang parang carbon finish dito sa kanyang gilid-gilid. Kung gusto mo na isang gaming looking phone or yung parang aesthetic na phone, eh makukuha mo na yan with this one. Napakanipis lang na tong phone na to with the 7.4mm pagdating sa kanyang thickness. And magaan din siya dahil nga 197 grams lang. Pero kahit na magaan and manipis, malaki yung makikita mong display with this one. Dahil nga meron siyang 6.77 inch na display. Now, taking a look at its back, dito guys makikita natin yung kanyang circular na camera module which naglalaman ng 2 cameras and isang flash. Eto namang isang bilog dito guys. Design lang po yan. So, huwag kayong magpa-auto. Now, when talking about the buttons and ports naman, dito guys sa ibaba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagso-support ng 2 SIM card and katabi nito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa left side wala tayong makikita, napaka-clean lang. And sa top naman nakalagay yung kanyang IR blaster, another microphone, and the secondary speaker. So etong phone na to ay meron ng dual speaker. It helps and mas maganda syempre compared sa mga single firing speaker lang na smartphones. Para sa mga baguhan naman sa cellphone dyan or galing talaga sa mga low-end devices, eto guys ay meron ng IR blaster or remote control na pwede nyong gamitin sa inyong mga TV, step box, even aircon, and marami pang iba. So napaka-helpful nito especially kapag nawawala palagi yung mga remote nyo. Unless na lang kapag nawala din yung smartphone nyo. Grabe naman yun. Antanga na talaga. But yes, overall, pagdating dito sa kanyang build, napaka-premium na itong phone na to. Additional pa na meron siyang IP66 when it comes to dust and water resistance. Kaya naman pagdating sa ulan or mga splashes, makakasurvive na itong phone na to. So kung rider ka tapos maulan, hindi mo na kailangan pang tabunan or i-protect itong phone na to dahil nga hindi siya masisira. Also, one thing na napaka-surprising talaga dito sa napakanipis na smartphone is that drop resistance daw to up to 1.7 meters. Ah, sakit. So far, wala naman siya magasgas. So yes, napakaganda and believe ako sa build nitong phone na to. Kompletong-kompleto na. Now, let's talk about the display of this phone. Unang-una, makikita nyo naman dito guys na andito na sa kanyang display yung kanyang fingerprint scanner. And yes, so far, napakabilis naman mag-unlock using this one. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang mga specs. Unang-una, ito guys ay meron ng 6.77 inch AMOLED display with 120Hz refresh rate, 1080p Full HD Plus resolution, and up to 3,200 nits peak brightness. So again, kung gusto mo na isang smartphone na bright na pwede nyong gamitan sa labas, okay na okay to guys dahil nga bright na yung kanyang display. Also, this is curved. Hindi siya curved to the point na nakaka-distract na siya pagdating sa sides like paghawak natin. Pero curved na siya na ma-enjoy mo talaga yung phone, especially if you love watching movies, videos, and things like that. Even pagdating lang sa ating mga social medias, wala akong problema pagdating sa scrolling guys dahil nga napakabilis, napaka-smooth, and overall wala ka
talagang magiging problema. For me, mararecommend ko na to para sa mga taong gusto ng isang AMOLED, tapos curve, tapos mabilis, tapos bright. Napaka-solid deal na talaga ng display na itong phone na to. Now, let's talk about the performance and gaming of this phone. So, unang-una guys, ito ay nag-run na ng Android 15 with HyperOS 2. Also, upgradable na po siya dahil nga meron siyang 4 major updates na promise ng Poco. Diba? Okay na okay talaga. Protected na yung future mo ng up to 4 major updates. So, Android 15 to Android 19. Okay. Ngayon, when it comes to chipset naman, this phone has Snapdragon 6 Gen 3, which is a 4nm processor with octa-core CPU up to 2.4 GHz and Adreno 710 naman pagdating sa kanyang GPU. Tinest ko to sa Antutu benchmark and nakakuha na siya ng 853,000, which is for me na nakakuha ng under 10,000 pesos. Okay na rin. Wala na akong masabi. Ngayon, tinest ko naman to pagdating sa gaming like Mobile Legends, Hawk, Call of Duty, and even Genshin Impact. Ngayon, sa Mobile Legends guys, ito ay meron ng Ultra Graphics with super frame rate. I guess medyo kinulang siya, pero sana ultra na to. Dahil nga as you can see, pagdating dito sa aking test, napaka-smooth naman. Wala akong nakitang problema dito. Playable na playable yung Mobile Legends dahil nga wala namang delays, wala namang lags or frame drops, especially kapag naka-Wi-Fi ka. Pero take note na kapag pangmatagalan talaga yung gaming na gusto mo, tapos gumagamit ka lang ng mobile data, merong times na iinit etong si Poco M8 5G dahil nga hindi naman talaga ganun ka-effective yung kanyang cooling system. So kapag yun yung ginagawa mo, maglaro ka na lang sa harap ng electric fan. Ngayon, sa Hawk naman, ganun pa rin. Super smooth, super playable. Meron na siyang Ultra Graphics with high frame rate. And yes, makakapatay ka talaga ng kalaban dito. Easy lang yung Hawk using this device. Ngayon, sa COD naman or Call of Duty, eto guys ay meron ng very high graphics with max frame rate. Okay na yung settings na yon. And when it comes to playing the game itself, napaka-smooth na and mag-e-enjoy ka talaga, especially with the dual speakers. So, marinig mo talaga ng maayos yung bakbakan. And so far, when it comes to playing this game, pagdating dito sa graphics na to, wala ako na feel ng mga lags or frame drops overall. So, mararecommend ko na to pang gaming sa mga games na yan. But, if you like playing Genshin Impact, makakapaglaro ka naman din. Like, tinest ko na naman siya. Pero, lowest graphics lang. And then, don't expect too much. Dahil nga, ang bigat na netong game na to. Overall, for me, eto ay isang mid-range na device. Hindi po siya nasa low end and hindi rin po siya nasa high end. Pero kung akala mo yung 10,000 pesos below ay lag or pangit, nako, kapag gumamit ka na nitong phone na to, mag-enjoy ka talaga. Legit. So overall, pang gaming, okay na siya. Pero kapag hindi pang gaming, mas okay. Text, tawag, SOCMED, wala ka nang mahanap ng problema using this phone, okay talaga siya. Approved. Let's talk about the battery. Eto guys, medyo surprising dahil nga manipis lang, but this phone has 5,520 mAh of battery with 45 watts of fast charging and pwede mo pa siyang gawing power bank dahil nga meron siyang 18 watts reverse wired charging. Again, wala tong wireless charging. Unfortunately, wala din tong bypass charging. But yes, aabot ka talaga ng 1 day using this phone. Wala nang question yon dahil nga matagal naman siyang malubat. Ngayon sa charging naman, umabot ako dito ng 1 hour and 20 minutes from 0 to 100%. Mabilis na po yon. So for me, battery wise, okay na siya. Kaso lang, bakit wala pa ring bypass charging? Dapat meron na, di ba? Now, let's talk about the cameras of this phone. Pagdating dito sa kanyang likod, eto guys ay merong 50MP main camera and auxiliary lens. Ngayon, sa kanyang selfie naman, this one has 20MP selfie camera, which is wide na rin. Now, dito sa kanyang main camera guys, medyo zoomed in siya ng konti compared sa mga 1x ng iba't ibang smartphone cameras. Pero pagdating naman dito sa kanyang mga results, okay na yung kanyang mga camera results dito guys. Except na lang kapag meron kang napaka-bright na background. So kapag against the light yung mga pictures na kukunin mo, medyo dun mo na makikita na hindi siya ganun ka-capable. Aside from that, yung makukuha mong pictures dito ay sharp, maganda yung color production, and even sa gabi, ay meron na siyang night mode which is nagbo-boost ng konti pagdating sa brightness and exposure para mas maganda and mas okay yung makukuha mong pictures using this device. Pero again, yung mararecommend ko lang dito guys is yung 1x niya. Photo-wise, okay na ako dito sa mga nakuha kong larawan using this device. Now, when it comes to the selfie camera,
camera naman, I think i-grade ko to ng around 8 out of 10 dahil nga natural siya, wide, tapos yung overall color reproduction niya. Like, yung pagmemekos-mekos niya ng mga colors, maganda na rin. So, kung gusto mong kumuha ng mga selfie para i-send sa inyong mga loved ones, medyo pupogi lang kayo ng konti with this device. Hindi katulad ng iba, nakitang-kita mo talaga yung filter. As someone na gusto talaga makakuha ng isang natural looking photo, okay na, etong si Poco M8 5G. Now, let's proceed pagdating sa kanyang video quality. Unfortunately, eto guys ay merong maximum na 30 FPS. So, yung kanyang back camera ay makakakuha na ng 4K at 30 FPS and yung kanyang selfie naman ay 1080p at 30 FPS. And ngayon, as usual, try natin. So, eto naman guys, yung 4K at 30 FPS dito sa Poco M8 5G. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng Poco M8 5G. Napaka-wide tapos maganda. Diba? Boom! Yun. Maganda talaga siya. Yung color is medyo saturated lang ng konti. This is a sharp video. 4K talaga siya. And yung selfie naman is wide. Yung tipong kapag magbablog kayo sa labas with friends, makukuha talaga sila. And yes, overall, when it comes to the camera of this phone, approved na to, under 10,000 pesos. Overall, i-recommend ko ba etong si Poco M8 5G ngayong 2026? Nako po, yes na yes. Especially kapag makukuha mo siya under 10,000 pesos, katulad na lamang nung nagawa ko. Pero guys, medyo mahal na to ngayon. Nasa around 11,000 na yung kanyang 8256 gig and 13,000 naman yung kanyang 8512 gig. Para sa akin, kung gusto mo makamura, maghintay na lang kayo ng sale dahil nga malaki yung chance na magsisale etong Poco. Tapos, kapag click nyo pa yung link na nasa description box kung saan nandun yung Shopee link ng smartphone na to, meron pa kayong chance na makakuha ng YouTube voucher, less 2,000 pesos yun. Also, kung gusto nyo itong ipag-giveaway, well, just comment down below. So that's it, I'm JP and this is GTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.